Hinalikan siya ni Marco. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, sa tapat ng malaking pinto ng mansyon ng mga De Leon, idinampi nito ang labi sa kanya. Isang halik na dapat ay puno ng pangako at pananabik para sa gabing magpapatibay ng kanilang pagmamahalan. Pero habang nakapikit si Jasmine, isang malamig na kaisipan ang biglang gumapang sa kanyang diwa. Ito na ang huling halik. Napamulat siya. Biglang itinulak ang sarili palayo ng bahagya. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata ni Marco. "Okay ka lang, mahal?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pilit nang ngumiti si Jasmine at tumango. "Oo naman, kinakabahan lang siguro ako." Hinawakan niya ang pisngi ng lalaki. Pinagmasdan ang gwapong mukha na minahal niya ng sobra-sobra sa loob ng 2 taon. Ito ang lalaking ipinangako sa kanya ang buong mundo. Ito ang gabing dapat ay simula ng katuparan ng lahat ng yon. Ang engagement party nila, ang pagpapakilala sa kanya sa buong pamilya at mga kaibigan nito bilang ang babaeng pakakasalan ng isang Marco de Leon. Kaya bakit parang may nagsasabi sa kanyang tumakbo na palayo? Iwinaksin niya ang masamang kutob. Guni-guni niya lang iyon. Dala lang ng kaba. "Huwag kang kabahan," bulong ni Marco at hinalikan siya ulit. Sa pagkakataong ito ay sa kanyang noo. "Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan." Naniwala siya. Gusto niyang maniwala. Isang oras lang ang nakalipas, nasa harap pa siya ng salamin, sa kanyang maliit na apartment, pinagmamasdan ng sarili. Suot niya ang isang simpleng navy blue dress. Ito ang regalo sa kanya ni Marco. "Hindi mo kailangang magpabongga, mahal. Kahit anong isuot mo, ikaw ang pinakamaganda," sabi nito sa kanya. Pero habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, hindi niya maiwasang isipin kung sapat na ba ito. Sapat na ba ang pagiging simple niya para sa pamilya nitong nababalot sa karangyaan? Naalala niya ang araw na nag-propose si Marco sa kanya. Hindi iyon sa isang magarbong restaurant o sa isang mamahaling bakasyon. Nasa isang simpleng parke lang sila, nakaupo sa isang bench habang kumakain ng fishball. Doon ito lumuhod at inilabas ang isang maliit na singsing. "Jasmine," sabi nito. Nanginginig ang boses. "Hindi ako mayaman. Ang pamilya ko ang mayaman. Ang tanging maipapangako ko sa'yo ay ang pag-ibig ko. Pero para sa akin, sapat na yon. Pag-ibig natin ang mananaig sa lahat." Niyakap niya ito ng mahigpit, lumuluha sa tuwa. Para sa kanya, iyon na ang pinakatotoong pangako na narinig niya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kuya niya sa screen. Si Liam. "Hello kuya, Jazz, handa ka na ba?" Tanong ng kapatid sa kabilang linya. May kakaibang bigat sa boses nito na hindi maipaliwanag ni Jasmine. "Oo kuya, papunta na si Marco para sunduin ako." Pinarinig niya ang pagbuntong hininga nito. "Sigurado ka na ba talaga dyan, Jazz?" Napangiti si Jasmine kahit alam niyang hindi iyon nakikita ng kapatid. Palagi itong protective sa kanya, lalo na mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. "Kuya, mahal niya ako. Mahal ko siya. Yun ang importante." "Sana nga ganun lang kadali ang lahat," mahinang sagot ni Liam. "Tawagan mo ako kung may problema. Kahit anong oras." Bago pa man siya makasagot, may kumatok na sa pinto. Si Marco na yon. "Sige na kuya, nandito na siya. I love you," sabi niya, at mabilis na ibinaba ang tawag. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Marco. May hawak na isang bulaklak ng puting rosas. "Para sa pinakamagandang babae sa buong mundo," sabi nito. Niyakap niya ito. Sa mga bisig ni Marco, nawawala lahat ng kanyang pangamba. Dito, pakiramdam niya ay ligtas siya. "Huwag kang mag-alala," bulong ni Marco sa tenga niya. Tila nababasa ang nasa isip niya. "Siguradong magugustuhan ka ni Mama." At ngayon, narito na sila. Nakahawak ang kamay niya sa braso ni Marco habang sabay silang pumasok sa malaking pinto ng mansyon. Agad siyang sinalubong ng nakakasilaw na liwanag
ng mga chandelier at ng tunog ng mahinang pagtugtog ng isang violin. Napapaligiran sila ng mga taong nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas. Lahat ay may hawak na kupitan ng champagne. Pakiramdam ni Jasmine ay bigla siyang naging isang munting ibon na napadpad sa isang gubat ng mga pabo real. Huminto ang mahinang usapan. Tumingin ang lahat sa kanilang direksyon. Para bang huminto ang pag-ikot ng mundo at lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ngumiti si Jasmine, isang nangiting pilit at nanginginig. Humigpit ang kapit niya kay Marco at doon niya narinig ang mga unang bulong. Tila mga ahas na gumagapang sa sahig, papalapit sa kanya. Ang mga bulong ay parang mga bubuyog na dumaan sa kanyang tainga. Hindi niya maintindihan ang mga salita, pero naramdaman niya ang kamandag sa bawat pag-ugong ng mga ito. Marco, sino yan? Tanong ng isang babaeng nasa katanghalian ng edad. Nababalutan ng diamante ang leeg at mga daliri. Lumapit ito sa kanila. Tinitingnan si Jasmine na para bang isa siyang kakaibang insekto na naligaw sa mamahaling hardin nito. Tita Elena, si Jasmine po. Sagot ni Marco, medyo pilit ang nangiti. Ang fiancé ko. Pinagmasdan ni Tita Elena si Jasmine mula ulo hanggang paa. Huminto ang mga mata nito sa suot niyang bestida. Ah, Jasmine, ang simple naman ng suot mo, Hija. Pero maganda. Mukhang mamahalin para sa isang bagay na galing sa sale rack. Ngumiti ang babae, pero ang ngiti nito ay kasing talim ng kutsilyo. Naramdaman ni Jasmine na uminit ang kanyang mga pisngi. Hindi siya makapagsalita. Hinanap niya ang mga mata ni Marco, umaasang ipagtatanggol siya nito, pero tumawa lang ito ng alanganin. Si tita talaga, palabiro, sabi ni Marco. At marahang hinila si Jasmine palayo. Hayaan mo na siya, mahal. Ganoon lang talaga yon. Pero hindi yun biro. Naramdaman ni Jasmine ang panunuya sa bawat salita. Ilang sandali pa, isang matandang lalaki ang lumapit at tinapik sa balikat si Marco. Marco, hiho, halika muna. Gusto kang makausap ng Tito Roberto mo tungkol sa negosyo. Bumaling sa kanya si Marco. Sandali lang to, mahal. Ha? Kumuha ka lang ng maiinom. At bago pa man siya makasagot, hinila na ito palayo. Iniwan siya niyang mag-isa sa gitna ng dagat ng mga hindi kilalang mukha. Napayuko si Jasmine. Pakiramdam niya ay lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Hinuhusgahan siya. Para siyang isang baso ng tubig sa gitna ng mga kopita ng pinakamamahaling champagne. Sa isang sulok, nakita niya ang isang grupo ng mga kabataang kaedad niya. Malamang ay mga pinsan ni Marco. Nag-iipon siya ng lakas ng loob at lumapit sa kanila. Hi! Bati niya. Sinubukang gawing magiliw at kalmado ang kanyang boses. Ako si Jasmine. Isang babaeng may buhok na hanggang balikat ang lumingon sa kanya. Sinuri siya nito saglit. Isang mabilis na pagtaas ng kilay bagong ngumiti ng manipis. Ah, oo. Ikaw pala yon. Pagkatapos ay bumaling na ulit ito sa mga kasama at nagpatuloy sa pinag-uusapan nila tungkol sa kanilang huling shopping trip sa Milan. Para siyang hangin na dumaan lang. Walang nagtanong kung kamusta siya. Walang nag-abalang isali siya sa usapan. Narinig niya ang mga salitang Prada, Gucci, at yacht party. Mga salitang kailanman ay hindi naging parte ng kanyang mundo. Nakatayo lang siya doon, sa gilid ng kanilang maliit na bilog. Pakiramdam ay isang pulubing nakasilip sa bintana ng isang palasyo. Dahan-dahan siyang umatras. Ang init ng hiya ay muling gumapang sa kanyang mukha. Hinanap ng kanyang mga mata si Marco. Nakita niya ito sa kabilang dulo ng silid. Masayang nakikipagtawanan sa ilang matatandang lalaki na naka-Amerikana. Hindi man lang siya nito tinitingnan. Hindi man lang nito napapansin na ang babaeng ipinangako niyang proprotektahan ay nalulunod na sa kahihiyan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kailangan niya ng hangin. Naglakad siya papunta sa isang pinto na gawa sa salamin. Naisip na baka papunta yon sa hardin.
Habang papalapit siya, narinig niya ang isang pamilyar na boses, isang boses na malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Kilala niya ang boses na yon mula sa mga litrato at kwento ni Marco. Iyon ang boses ng ina nito, si Doña Eleanor de Leon. Natigilan siya. Sumilip siya sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto at nakita niya si Doña Eleanor, nakatalikod sa kanya. Kausap ang babaeng dumuro sa kanyang bestida kanina, si Tita Elena. "Hindi ko maintindihan, Eleanor," sabi ni Elena, umiiling. "Paano mo pinayagan si Marco na mag-uwi ng ganyang babae dito?" Narinig ni Jasmine ang isang matalim na pagbuntong hininga. "Hayaan mo na ang bata, Elena. Isang laro lang yan para sa kanya." Sagot ni Doña Eleanor, ang bawat salita ay parang yelo. "Marco will soon realize his mistake. Magigising din yan sa katotohanan na ang mga tulad niyan ay hindi nababagay sa pamilyang ito." Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon kay Jasmine. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Isang laro lang, hindi nababagay. Ang lahat ng pangako ni Marco, ang lahat ng pangarap niya ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang masamang kutob niya kanina ay hindi pala guni-guni. Ito pala ang katotohanan. Dahan-dahan siyang umatras, nanginginig ang buong katawan. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang hanapin si Marco at sabihing mag-usap sila. Pero pag-ikot niya, bumungad sa kanya ang mismong reyna ng mansyon. Nakatayo sa harap niya si Doña Eleanor de Leon. Suot ang isang nagniningning na pulang gown. Mukha siyang isang hukom na handang ibigay ang kanyang hatol. Ang mga mata nito, malamig at mapanuri, ay tinitigan siya na parabang isa siyang dumi sa mamahalin nitong carpet. Biglang dumating si Marco sa kanilang tabi, halatang nag-aalala. "Ma, si Jasmine po." "Jasmine? Si Mama." Tumango lang ng bahagya si Doña Eleanor kay Jasmine, isang pagkilalang walang kahit anong init. "I know who she is, Marco," sabi nito. Hindi inaalis ang tingin kay Jasmine. Pagkatapos ay ngumiti ito, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumakad ito palayo sa kanila, papunta sa gitna ng silid, kung saan may isang maliit na entablado para sa banda. Kinuha nito ang mikropono mula sa stand. "Excuse me, everyone," nagsimula si Doña Eleanor. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "May I have your attention, please?" Tumahimik ang lahat. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita ni Jasmine na pati si Marco ay natigilan. Ang mukha ay biglang namutla. Ngumiti si Doña Eleanor sa mga bisita. Isang perpektong ngiti ng isang hostess. Pagkatapos, dahan-dahan nitong ibinaling ang tingin kay Jasmine. "I just want to say a few words," sabi nito. Ang boses ay matamis ngunit may nakatagong lason. "About the future bride of my son." Naramdaman ni Jasmine ang paglamig ng kanyang dugo. Alam niya kung anong susunod na mangyayari at alam niyang wala siyang magagawa para pigilan ito. Ang gabing ito, nagsimula si Doña Eleanor, ang boses ay tila pulot na may halong lason, ay isang pagdiriwang ng pamilya, ng tradisyon at ng pangalan na De Leon. Isang pangalan na pinaghirapan ng maraming henerasyon. Isang pangalan na katumbas ng dangal at klase. Idiniin niya ang huling salita at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Jasmine. Bawat salita ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa balat ni Jasmine. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mata na nakatitig sa kanya. Bawat isa ay isang hukom. Ang magandang san ng mansyon ay biglang naging isang silid ng korte at siya ang nasasakdal. Sa panahon ngayon, maraming naghahangad na mapabilang sa aming mundo. Pagpapatuloy ni Doña Eleanor, naglalakad ng dahan-dahan sa maliit na entablado. Mga taong naniniwala na ang isang matamis na ngiti o isang kwento ng pag-ibig ay sapat na para mabura ang pagkakaiba ng estado sa buhay. Narinig ni Jasmine ang mahinang paghagik-gik mula sa isang sulok.
Isang grupo ng mga babae, mga pinsan ni Marco, ang nagtatakip ng kanilang mga bibig habang nagbubulungan. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na mali sila, na ang pag-ibig niya kay Marco ay totoo. Pero walang boses na lumalabas. Napatingin siya kay Marco, isang desperadong, tahimik na pagsusumamo. Gawin mo ang isang bagay. Sabihin mo sa kanila, ipagtanggol mo ako. Pero si Marco ay nakatayo lang doon, katabi ng kanyang ama. Ang muka ay kasing puti ng mantel sa mga mesa. Nakatingin ito sa sahig, sa mamahaling Persian rug. Kahit saan, huwag lang sa kanya. Tila ba isa siyang estranghero na ngayon niya lang nakita. At sa sandaling iyon, mas masakit pa yon kaysa sa lahat ng salitang binitiwan ng ina nito. Ang pananahimik ni Marco ang pumatay sa kanya. Tinaas ni Doña Eleanor ang kanyang kopita. Ang pamilya de Leon ay hindi basta-basta. Hindi kami tumatanggap ng kahit sino lang. Ang dugong nananalaytay sa aming mga ugat ay sagrado. Pagkatapos ay direkta itong tumingin kay Jasmine. Ang peking na mangiti ay nawala na. Pinalitan ng isang malamig at walang awang paghamak. Kaya hayaan mong maging malinaw ito sa lahat, sabi nito. Ang boses ay malakas at malinaw. Ang pag-ibig, Hija, ay hindi sapat na pamasahe para makapasok sa mundo namin. Tapos na. Ito na ang hatol. Naramdaman ni Jasmine ang pag-init ng kanyang mga mata. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang mga mukha ng mga tao sa paligid niya ay naging mga malabong patak ng kulay. Ang tunog ng kanilang mga bulungan ay naging isang masakit na ugong sa kanyang tainga. Gold digger! Sigaw ng isang boses mula sa likuran. Sinundan yon ng isa pang tawa. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kaya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ng isa pa. Ang kanyang mundo, na inakala niyang isang magandang panaginip, ay gumuho sa isang iglap. Inilalantad ang isang malupit na bangungot. Nang akala niya ay wala nang masasakit pa, nang handa na siyang tumalikod at tumakbo palayo sa kahiyang iyon, isang malakas na tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas ng malakas. Lumikha ng isang malakas na alingawngaw. Isang malamig na hangin ang pumasok. Pinatay ang ilang kandila sa mga mesa at pinakilabot ang mga bisita. Lahat ay napalingon sa pinto. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Mula sa dilim sa labas, isang anino ang humakbang papasok. Isang matangkad na lalaki. Napapaligiran ng dalawang iba pang lalaki na nakasuot ng itim na suit. Ang lalaking nasa gitna ay naglakad papasok sa liwanag. Suot ang isang mamahaling itim na coat. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit. Huminto siya, tiningnan ang lahat ng nasa silid, at ang kanyang tingin ay tumagos sa bawat isa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Pagkatapos ay nagsalita ang lalaki. Ang kanyang boses, hindi malakas, ngunit puno ng kapangyarihan at lamig, na tila kayang magpayelo ang impyerno. Sa tingin ko, sabi niya, tapos na ang party na to. Nanigas si Doña Eleanor sa kanyang kinatatayuan. Ang mikropono ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Ang nangiti ng tagumpay sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng inis at pagtataka. Sino ang bastos na lalaking ito na bigla na lang sisira sa kanyang perpektong gabi? Sa kanyang teritoryo, pinagmasdan niya ang lalaki. Matangkad, baling kinita ng katawan, at may isang aura ng kapangyarihan na hindi maipaliwanag. May kung anong pamilyar sa mukha nito, isang bagay na nakita na niya sa mga business magazine o sa balita, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Lumapit ang kanyang asawa, si Don Ricardo, at bumulong sa kanyang tainga. Eleanor, sino yan? Bakit may mga security pa siyang dala? Hindi sumagot si Eleanor. Ang kanyang buong atensyon ay nasa estranghero. Nakita niya kung paano ito naglakad,
Bawat hakbang ay may bigat at kumpiyansa. Tila pag-aari nito ang lugar. Ang mga bisita ay nagsiurungan na parang mga alon na nagbibigay daan sa isang barko. At ang barkong iyon ay may iisang direksyon lang. Papunta sa babaeng hamak na kalalait niya lang. Papunta kay Jasmine. Teka, bulong ni Don Ricardo. Ang boses ay biglang naging garalgal at puno ng hindi makapaniwalang takot. Hindi kaya Eleanor. Hindi kaya siya si Liam Reyes. Ang pangalan ay tumama kay Doña Eleanor na parang isang kidlat. Liam Reyes, ang henyo sa likod ng Techvolution. Ang misteryosong bilyonaryo na halos imposible raw makakuha ng appointment. Ang lalaking hawak ang kinabukasan ng De Leon Corporation. Ang mismong tao na ilang buwan na niyang sinusubukang suyuin para sa isang desperadong investment. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi. Imposible. Anong ginagawa niya rito? Sa kanyang harapan, nakita niya kung paano marahang hinubad ni Liam Reyes ang kanyang mamahaling itim na coat. At sa harap ng lahat, sa harap niya, maingat nitong ipinatong ang coat sa mga balikat ng nanginginig na si Jasmine. Isang kilos ng pagprotekta, isang kilos ng pag-aari. Narinig niya ang mga bulungan mula sa kanyang mga kasosyo sa negosyo na nasa malapit. Diyos ko, si Liam Reyes nga. Ang CEO ng Techvolution, anong ginagawa niya dito? Teka, bakit niya kasama yung babae? Naramdaman ni Doña Eleanor ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na hindi niya kayang tanggapin. Isang nakakatakot na larawan. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang iligtas ang sitwasyon. Pilit siyang ngumiti. Isang ngiting pangnegosyo na sanay na siyang gawin. Binitiwan niya ang mikropono at nagsimulang maglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat. Mr. Reyes, what a wonderful surprise! Sabi niya, ang boses ay pilit na pinatatag at pinasasaya. Hindi ko akalain na mapapaunlakan mo kami ngayong gabi. Welcome to our humble home. Pero si Liam Reyes ay hindi man lang lumingon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Jasmine. Ayos ka lang? Mahinang tanong nito sa dalaga, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Tumango si Jasmine. Ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Parang hangin lang si Doña Eleanor. Binaliwala. Sa sarili niyang pamamahay, nagpatuloy siya, desperado. Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ni Jasmine. The world is so small indeed. Sa wakas ay lumingon si Liam Reyes, pero hindi sa kanya. Tumingin ito sa paligid, sa mga matang mapanghusga, sa mga mukhang puno ng panunuya. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Doña Eleanor ang mga mata nito ng malapitan. Malamig, walang emosyon, ngunit sa ilalim nito ay may nag-aalab na galit na tila kayang sunugin ang buong mansyon. Lumunok si Doña Eleanor, biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Tumingin si Liam Reyes sa kanya, mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang basura. At pagkatapos ay nagsalita ito, ang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tumatagos na parang yelo. Ginang De Leon, sabi nito. Napakalaki ng pagkakamali ninyo sa pag-insulto sa kapatid ko. Ang salitang kapatid ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa kaysa sa pagbukas ng pinto kanina. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan kung saan walang kumikilos, walang humihinga. Ang mga bisita na kanina lang ay nagtatawanan at nagbubulungan ay parang mga estatwang biglang nanigas. Mula sa pagiging sentro ng kahihiyan, si Jasmine ay biglang naging sentro ng isang hindi kapani-paniwalang misteryo. Napatingin siya kay Liam, sa kanyang kuya. Ang kuya niya na palaging nagsasabing simple lang ang kanilang buhay. Ang kuya niya na isang simpleng software engineer lang daw ang trabaho. Ngayon ay nakatayo sa gitna ng karangyaan ng mga De Leon.
nag-uutos ng katahimikan sa isang tingin lang. Ang reaksyon ng pamilya De Leon ay isang tanawing hinding-hindi malilimutan ni Jasmine. Ang mukha ni Doña Eleanor ay namutla na parang papel. Ang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Si Don Ricardo ay napahawak sa kanyang dibdib. At si Marco ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat, takot, at isang emosyon na hindi pa niya nakita dati mula rito. Si Jasmine Reyes, pag-ulit ni Liam, ang boses ay kalmado, pero matalim. Ang nag-iisa kong kapatid. Dahan-dahan, nilibot ni Liam ang kanyang paningin sa buong silid. Sa loob ng 3 buwan, sabi niya, ang boses ay tila isang anunsyo ng paghuhukom. Ang opisina ko ay nakakatanggap ng hindi bababa sa 5 tawag araw-araw mula sa De Leon Corporation. Nakikiusap para sa isang meeting. Nagmamakaawa para sa isang investment. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Sa pagkakataong ito ay hindi na panunuya, kundi purong pagkasindak. Ang kumpanya ninyo, pagpapatuloy ni Liam, ngayon ay nakatingin na ng diretso kay Don Ricardo, ay nalulugi ng milyon-milyon araw-araw. Ang mga utang ninyo sa bangko ay hindi na mabayaran. Ang totoo, Ginang at Ginoong De Leon, ay hindi ito isang engagement party. Isa itong desperadong palabas, isang huling pagtatangka na magkunwaring mayaman at makapangyarihan pa kayo para makahikayat ng mga investor na tulad ko. Bawat salita ay isang malakas na sampal, hindi lang sa mga De Leon, kundi pati na rin kay Jasmine. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pagmamadali sa party, ang labis na karangyaan, ang kalupitan ni Doña Eleanor. Hindi lang yun, dahil sa pagiging mababa ng tingin nito sa kanya. Iyon ay dahil sa desperasyon. Ipinagtatanggol nito ang isang kahariang matagal nang gumuho. Naramdaman niya ang pagtigil ng kanyang mga luha. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ngunit nabahiran na ito ng isang bagong damdamin, galit. Isang malamig at tahimik na galit. Biglang natauhan si Doña Eleanor. Nagmamadali itong lumapit. Ang mukha ay puno ng isang pekeng, desperadong nangiti. Mr. Reyes? Liam, hindi namin alam kung sinabi lang sana ni Jasmine. Sinabi ang Ginang De Leon. Putol ni Liam. Hindi man lang ito pinatapos. Nakapatid niya ako? Bakit may magbabago ba? Magiging mas mabait ba ang pakikitungo ninyo sa kanya kung alam ninyong mayaman siya? Hindi ba't yun mismo ang kahulugan ng pagiging mapagkunwari? Napaatras si Doña Eleanor na parang nasampal. Jasmine, mahal! Si Marco ang nagsalita, humakbang palapit. Ang mga kamay ay nakaunat na para bang gustong hawakan siya. Ngunit bago pa man ito makalapit, hinarangan na ito ng isa sa mga security ni Liam. Tumingin si Jasmine kay Marco. Sa lalaking minahal niya. Ngayon, sa mga mata nito, nakikita niya ang gulat, ang pagsisisi, at ang isang bagong klase ng pagtingin. Isang pagtingin ng paghanga na may halong takot. Isang pagtingin na para sa kapatid ni Liam Reyes, hindi para kay Jasmine na minahal nito. At doon, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang puso na nabasag at naging abo. Nandidiri siya sa kanilang lahat, sa kanilang nabubulok na mundo. Jasmine, mahal na anak, sabi ni Doña Eleanor. Ang boses ay nanginginig na at puno ng pagsusumamo. Patawarin mo kami. Patawarin mo ang ina. Hindi ko sinasadya. Hindi na pinansin ni Jasmine ang babae. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Marco. Sa duwag na lalaking hinayaan siyang lapastanganin. Huminga ng malalim si Liam. Tumingin ito sa paligid, sa naguhong pagdiriwang, sa mga mukhang puno ng takot. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumaling kay Jasmine. Ang galit sa mga mata nito ay biglang nawala, napalitan ng isang malambot at nag-aalalang tingin na para sa kanya lang. Ano ang gusto mong gawin sa kanila, Jas?
Ang tanong ni Liam Reyes ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid at si Marco ang nasa sentro ng pagsabog. Ano ang gusto mong gawin sa kanila, Jazz? Sa isang iglap, ang mundo ni Marco ay hindi lang tumigil sa pag-ikot. Gumuho ito. Ang sahig na gawa sa mamahaling marmol ay tila naging kumunoy na handa siyang lamunin ng buo. Tumingin siya kay Jasmine, sa babaeng pinangakuan niya ng lahat, at ang nakita niya ay isang estranghera. Ang init sa mga mata nito, na dati para sa kanya lang, ay napalitan ng isang malamig na kawalan, isang kalmadong dispreso na mas masakit pa sa kahit anong sigaw o sampal. Duwag. Ang salita ay isang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat. Oo, duwag siya. Pero ngayon, sa harap ng tiyak na pagkawala ng lahat ng mahalaga sa kanya, isang desperadong lakas ang biglang bumuhos sa kanyang katawan. Isang lakas na huli na nang dumating. Jasmine? Sabi niya, ang pangalan nito ay parang isang dasal at isang sumpa sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang pader na laman ng security ni Liam ay hindi gumagalaw. Sinubukan niyang itulak ito. Pabayaan mo ako. Kakausapin ko siya. Sir, tumigil po kayo. Malamig na sabi ng security. Ang kahihiyan, ang kawalan ng kapangyarihan. Sa sarili niyang engagement party, sa sarili niyang bahay, isa siyang bilanggo. Naging palabas siya sa sirko ng sarili niyang kaduwagan. Jasmine, mahal! Sigaw niya, desperado na ngayon. Pakiusap. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Sa wakas ay lumingon ito, at sa isang kilos na puno ng nakakakilabot na katahimikan, itinaas nito ang kamay. Hindi para sampalin siya, hindi para ituro siya, kundi para hubarin ang singsing na ibinigay niya. Bawat galaw ng mga daliri nito ay parang slow motion. Ang pag-angat ng singsing, ang pag-alis nito sa daliri kung saan dapat ito manatili habang buhay. Ang kislap ng maliit na diamante sa ilalim ng ilaw. Isang kislap na ngayon ay parang isang pagkutya sa lahat ng kanyang mga pangako. Nagpumiglas siya at sa wakas ay nakawala sa pagkakahawak ng security. Tumakbo siya palapit. Ang puso niya ay kumakaripas na parang isang kabayong sugatan. Nahawakan niya ang kamay nito bago pa man nito mabitawan ng singsing. Huwag pakiusap, Just huwag. Pagmamakaawa niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mahal kita. Maniwala ka. Mahal na mahal kita. Hinila ni Jasmine ang kamay niya pabalik, ngunit hindi binitiwan ni Marco. Patunayan mo. Hamon nito. Ang boses ay basag na. Dito? Ngayon din, Marco. Patunayan mo. Ang hamon ay malinaw. Tumingin siya sa kanyang ina, si Doña Eleanor, na nakatayo na parang isang rey ng yelo. Ang muka ay puno ng galit at hindi makapaniwala sa pagsuway ng anak. At doon, sa harap ng lahat, isang bagay sa loob ni Marco ang nabali. Ang tali na kumokontrol sa kanya sa buong buhay niya ay napigtas. Bumaling siya sa kanyang ina. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit na matagal na niyang kinimkim. Masaya na po ba kayo, Ma? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Ang bulungan ng mga bisita ay biglang tumahimik. Natigilan si Doña Eleanor. Marco, ano ang pinagsasabi mo? Ito po ba ang gusto ninyo? Sigaw ni Marco at itinuro ang nagkakagulong mga bisita, ang kahihiyan, ang nawasak na pagdiriwang, ang dangal ng pamilya, ang pangalan ng De Leon. Para saan pa ang lahat ng to kung winasak naman ninyo ang nag-iisang bagay na nagpapasaya sa akin? Huwag kang bastos, Marco. Ganti ng kanyang ina. Ang boses ay tumaas na rin. Para rin sa'yo ang lahat ng ito. Para sa akin? Tumawa si Marco. Isang tawang walang saya. Puno ng pait. Kailanman hindi naging para sa akin ang mga desisyon niyo, Ma. Palagi na lang para sa negosyo, para sa pangalan,
para sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Kinulong niyo ako sa isang hawlang gawa sa ginto. At nang sa wakas ay makahanap ako ng kalayaan ng totoong pag-ibig, sinira ninyo. Nilapastangan ninyo siya. Sa gitna ng sigawan nila, naramdaman ni Marco ang paglamig ng kamay na hawak niya. Binitiwan na siya ni Jasmine. Lumingon siya. At ang nakita niya ay sumira sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang mukha ni Jasmine ay walang emosyon. Parang isang manonood lang siya sa isang trahedya na hindi na siya parte. Ang pag-ibig, ang sakit, ang galit, lahat ay nawala na. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Kinuha nito ang kanyang kamay, binuksan ang kanyang nanginginig na palad, at marahang inilagay doon ang singsing. Ang lamig ng metal ay parang isang marka ng kamatayan sa kanyang balat. Tapos na ang laro, Marco. Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. At sa huli, lahat kayo, talo. Tumalikod si Jasmine at nagsimulang maglakad palayo, kasunod ang kanyang kapatid. Naiwan si Marco, nakatayo sa gitna ng kaguluhan na siya mismo ang isa sa mga may gawa. Sa isang kamay, hawak niya ang malamig na simbolo ng lahat ng kanyang kabiguan. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang galit na boses ng kanyang ina. Sa kanyang harapan, pinapanood niya ang paglakad palayo ng babaeng mas pinili niyang sakripisyo kaysa ipaglaban. Ang imahe ng kanyang likod, tuwid, marangal, at hindi nalilingon pa, ay parang isang kutsilyong humiwa sa kanyang kaluluwa. Marco! Sigaw ng kanyang ina. Hinila ang kanyang braso. Marco, tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mo ang lahat. Pero hindi na siya nakikinig. Ang isip niya ay blangko. Ang tanging nakikita niya ay ang papalayong anino ni Jasmine. Isang desperadong, baliw na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kailangan ko siyang pigilan. Bumitaw siya sa pagkakahawak ng kanyang ina at tumakbo. Jasmine! Ang sigaw niya ay puno ng lahat ng sakit, pagsisisi, at pagmamahal na hindi niya naipakita kanina. Isang sigaw na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon, nagpatigil sa lahat, pati na sa dalawang security na naglalakad sa magkabilang gilid ni Jasmine at Liam. Huminto si Jasmine sa may pintuan, ngunit hindi ito lumingon. Ang simpleng kilos na yon, ang hindi paglingon, ay ang huling hatol. Mas malupit pa kaysa sa kahit anong salita. Iyon ang nagsabi sa kanya na tapos na talaga, na kahit anong gawin niya, kahit anong sabihin niya, wala na siyang babalikan pa. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang lakas na nag-udyok sa kanyang tumakbo ay biglang nawala. Iniwan siyang isang basyong walang laman. Napaluhod siya sa malamig na sahig na marmol, sa gitna ng mga nagkalat na baso ng champagne at mga matang mapanghusga ng mga bisita. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kamay na may hawak ng singsing. Tinitigan niya ito. Ang maliit na diamante ay tila nangungutya sa kanya. Isang kumikinang na simbolo ng lahat ng kanyang kaduwagan. Isang tawang walang tunog ang kumawala sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay isang hikbi. Sa gitna ng karangyaan ng kanyang pamilya, napapaligiran ng lahat ng bagay na sinasabi nilang mahalaga, naramdaman ni Marco ang isang uri ng kahirapan na hindi kayang sukatin ng pera. Isang kahirapan ng kaluluwa. Isinara niya ang kanyang palad. Dinurog ang singsing sa kanyang pagkakahawak na para bang kaya nitong durugin ang sakit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi. Ang sakit ay nandoon. Lumalaki. Nilalamon siya ng buo. Narinig niya ang pag-andar ng isang makina ng sasakyan sa labas. Palayo. Wala na siya. At si Marco de Leon, ang tagapagmana, ang gintong anak, ay naiwang mag-isa sa sahig, umiiyak na parang isang batang nawalan ng lahat. Sa gitna ng mga guho ng isang buhay na siya mismo ang sumira, tumalikod siya. Hindi niya na sila nilingon. Hindi si Marco, na nananatiling nakatayo na parang isang estatwa
nakatitig sa singsing sa kanyang palad. Hindi si Doña Eleanor, na ngayon ay mukhang natalo sa isang digmaan na siya mismo ang nagsimula. At lalong hindi ang daan-daang bisita na ngayon ay nakatitig sa kanya. Hindi na nangungutya, kundi may halong pagkamangha at takot. Wala na siyang pakialam sa kanila. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang Kuya Liam sa kanyang likod. Isang marahan ngunit matatag na paggabay. Nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit bawat hakbang ay palayo sa kasinungalingan. Ang suot niyang coat ay amoy pabango ng kanyang kapatid. Isang amoy ng seguridad at pamilya. Iyon ang naging kalasag niya habang tinatawid niya ang Sanch na kanina lang ay parang isang execution chamber. Ang mga ilaw ng chandelier ay lumabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi pa niya pinapakawalan. Ang mga bulungan ay naging isang malayong ugong na wala ng kapangyarihan para saktan siya. Isa lang ang nasa isip niya, makalabas. Pagdating nila sa malaking pinto, binuksan ito ng isa sa mga security. Sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Huminga ng malalim si Jasmine. Ito ang unang hininga ng kalayaan. Dire-diretso sila sa isang itim at makintab na sasakyan na naghihintay sa kanila. Pinagbuksan siya ng pinto ng isa pang security at pumasok siya sa loob. Sumunod si Liam sa kanya at umupo sa tabi niya. Pagsara ng pinto ng sasakyan, ang tunog nito ay tila isang tuldok sa isang malungkot na kabanata ng kanyang buhay. Tila iyon ang hudyat para bumagsak ang lahat ng pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Sa katahimikan ng sasakyan, habang dahan-dahan itong umaandar palayo sa mansyon ng mga kasinungalingan, nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Mahina sa simula, pagkatapos ay naging isang malakas na pag-iyak na puno ng sakit at pighati. Hindi na niya napigilan. Sumubsob siya sa balikat ng kanyang kuya at doon ibinuhos ang lahat. Iniyakan niya ang pag-ibig na inakala niyang totoo. Iniyakan niya ang mga pangarap na binuo niya kasama si Marco, na ngayon ay durog na parang salamin. Iniyakan niya ang sarili niyang katangahan sa paniniwalang sapat na ang pag-ibig. Walang sinabi si Kuya Liam. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang likod. Isang paulit-ulit na kilos ng pagdamay. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito. Isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa. Sa mga bisig ng kanyang kapatid, ligtas siya, ngunit basag. Ang bawat hikbi ay naghuhugas palayo sa sakit, sa kahihiyan, sa pagkabigo. Umiyak siya hanggang sa halos maubos na ang kanyang luha. Hanggang sa ang kanyang pag-iyak ay naging mga mahinang pagsinok na lamang. Pagod na pagod siya. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi pagod na ang kanyang kaluluwa. Dahan-ahan siyang umayos ng upo. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Tumingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan. Mabilis na nilalamon ng dilim ng gabi ang mga ilaw mula sa mansyon ng mga De Leon hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa kanilang likuran. Tapos na. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang mapurol na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may isang bagong damdamin na unti-unting sumisibol. Ginhawa. Isang pakiramdam ng paglaya. Nakalaya na siya sa isang hawlang gawa sa ginto at kasinungalingan. Isang hawla na kusa niyang pinasok dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig na yon ang halos pumatay sa kanya. Ngunit ang sakit na dulot nito ang siyang gumising sa kanya. Huminga siya ng malalim, isang hiningang nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang baga. Naramdaman niya ang pagbabago sa loob niya. Ang Jasmine na pumasok sa mansyong yun kanina, puno ng pag-asa at kaba ay wala na. Namatay na siya kasama ng pag-ibig niya para kay Marco. Ang babaeng nakaupo sa sasakyang ito ngayon ay iba na. Wasak, oo, ngunit hindi durog. Nasaktan, oo, ngunit hindi talunan. Lumingon siya sa kanyang kapatid.
na matiyagang naghihintay sa kanyang tabi. "Kuya," sabi niya, ang boses ay mahina at paos dahil sa pag-iyak, ngunit meron na itong bakas ng isang bagong tatag. Uwi na tayo. Hindi sa apartment na tinirhan niya habang kasama si Marco, hindi sa lugar na puno ng mga alaala ng isang pag-ibig na peke pala. "Sa bahay natin, kuya. Iuwi mo na ako." Ilang linggo na ang lumipas. Ang malakas na ugong ng eskandalo sa engagement party ay unti-unti nang humina, napalitan ng mas malakas na balita, ang pagbagsak ng De Leon Corporation. Nabasa ni Jasmine ang mga headlines sa kanyang cellphone habang nagdidilig ng mga halaman sa kanyang bagong apartment. Ang mga salitang bankruptcy, utang at investigasyon ay tila tungkol sa isang mundong hindi na niya kilala. Ang apartment niya ay maliit pero maliwanag. Punong-puno ng sikat ng araw at mga halamang nagsisimula pa lang tumubo. Dito, sa wakas, ay nahanap niya ang kapayapaan. May mga araw na naaalala pa rin niya ang sakit. Isang munting kirot na lang, parang isang lumang sugat na nagpaparamdam kapag malamig ang panahon. Ngunit hindi na ito ang sakit na halos pumatay sa kanya. Isa na lang itong paalala. Isang aral. Tumunog ang doorbell. Pagbukas niya, nakita niya ang nakangiting mukha ng kanyang Kuya Liam. May dalang 2 paper bag ng paborito nilang pagkain. "Mukhang masaya ang mga halaman mo ngayon," bati nito habang pumapasok. "Masaya rin kasi ang nag-aalaga sa kanila," sagot ni Jasmine. Isang totoong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang kumakain sila sa maliit na mesa sa kusina, biglang nagsalita si Liam. Ang boses ay seryoso. "Jas, patawad." Natigilan si Jasmine. "Para saan, kuya?" "Dahil dapat mas nagtiwala ako sa'yo," sabi nito, nakatingin sa kanyang mga mata. "Dapat naniwala ako na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Masyado kitang sinubukang protektahan. Hindi ko na malaya na kinukulong na pala kita." Hinawakan ni Jasmine ang kamay ng kapatid. "Kuya, ikaw ang naging anchor ko. Nang halos malunod na ako, ikaw ang humila sa akin pabalik. Hinding-hindi ko makakalimutan yun. At ngayon, kaya ko nang lumangoy mag-isa." Ngumiti sila sa isa't isa. Isang ngiti ng pag-unawa at pagmamahal na silang dalawa lang ang nakakaalam. Kinagabihan, pagkatapos niyang ihatid ang kapatid sa pinto, nagpasya siyang maglakad-lakad sa labas para magpahangin. Habang naglalakad siya sa tahimik na kalye, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daan. Si Marco. Nakatayo ito sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Ang dati makisig at aroganteng tindig nito ay wala na. Ang suot nitong damit ay gusot, ang buhok ay magulo, at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang pagod, mukha siyang talunan. "Jasmine," sabi nito. Ang boses ay paos. Hindi kumibo si Jasmine. Hinintay lang niya itong magsalita. Wala na ang kaba, wala na ang takot. Ang nararamdaman lang niya ay isang malawak na katahimikan. "Sinubukan kitang tawagan, i-text," sabi ni Marco. "Gusto kong humingi ng tawad. Alam kong huli na ang lahat, pero kailangan mong malaman. Pinagsisisihan ko ang lahat." Tumango si Jasmine. "Alam ko." "Bumagsak na kami, Jas." Pagpapatuloy nito, may pait sa kanyang boses. "Wala na ang kumpanya, wala na ang mansyon, wala na lahat." Lumapit ito ng isang hakbang. "Pero wala akong pakialam sa lahat ng yun. Ikaw lang ang importante. Jasmine, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Iba na ngayon. Ipaglalaban na kita." Tumingin si Jasmine sa mga mata nito. Nakita niya ang desperasyon, nakita niya ang pagsisisi, pero hindi na niya nakita ang lalaking minahal niya. "Pinapatawad kita, Marco," mahinang sabi ni Jasmine. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Marco. "Talaga?" "Oo," sabi niya. "Pinapatawad kita. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin.
para tuluyan na akong makalaya. Nawala ang pag-asa sa mukha ni Marco. Karapat-dapat ako sa isang taong ipaglalaban ako, Marco. Sabi ni Jasmine, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Hindi sa isang taong kailangan ko pang ipaglaban. Isang huling luha ang pumatak sa mata ni Marco. Tumalikod si Jasmine at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Narinig niya itong tinawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi na siya huminto. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, papalayo sa lalaking naging mundo niya, at papalapit sa isang bagong umaga na siya naman ang gagawa para sa kanyang sarili. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating bakanteng espasyo sa kanto ng isang tahimik na kalye ay isa na ngayong maliit at kaakit-akit na coffee shop. Ang pangalan sa itaas ng pinto na nakasulat sa magandang sulat kamay ay Ang Bagong Umaga. Sa loob, ang halimuyak ng bagong timplang kape ay humahalo sa matamis na amoy ng mga sariwang bulaklak na nakaayos sa bawat mesa. Sa likod ng counter, isang babae ang abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ang kanyang buhok ay nakatali. Nang simple, suot niya ay isang puting t-shirt at isang maong na apron. Gumagalaw siya ng may gaan at layunin. Sa kanyang mukha, isang ngiti ang laging nakapinta. Isang ngiting kalmado, kontento, at totoo. Si Jasmine. Isang kape para sa paborito kong entrepreneur, sabi ng isang pamilyar na boses. Nag-angat ng tingin si Jasmine at ngumiti ng mas malapad. Kuya, nandito ka na pala. Inilapag ni Liam ang kanyang briefcase sa isang upuan at umupo sa tapat ng counter. Paano ko naman papalampasin ang lingguhang pagbisita ko sa pinakamatagumpay na negosyo ng pamilya Reyes? Biro nito. Tumawa si Jasmine habang inihahanda ang kape ng kapatid. Ang bagong umaga ay naging higit pa sa isang negosyo para sa kanya. Ito ang kanyang santuwaryo. Ito ang kanyang pahayag. Ginamit niya ang isang maliit na bahagi ng perang ipinagkatiwala sa kanya ng kapatid para itayo ito mula sa simula. Bawat upuan, bawat tasa, bawat bulaklak, lahat ay pinili niya. Lahat ay galing sa kanyang puso. Ang coffee shop ay naging isang paboritong lugar para sa mga tao sa komunidad. Mga estudyante, mga batang profesional, mga matatandang nagpapalipas ng oras. Hindi nila alam ang kanyang nakaraan, ang kanyang kwento. Ang kilala lang nila ay si Jasmine, ang palangiting may-ari na gumagawa ng pinakamasarap na kape at pinakamagandang flower arrangement sa buong syudad. At para sa kanya, sapat na iyon. Habang nag-uusap sila ng kanyang kuya, isang customer na lalaki ang pumasok. Regular na ito sa shop, isang arkitekto na nagtatrabaho malapit doon. Ngumiti ito sa kanya. Good morning, Jasmine. The usual please, sabi nito. Coming right up, Sir Anton. Sagot ni Jasmine ng magiliw. Habang inihahanda niya ang kape, pasimpleng tiningnan ni Liam si Anton. Pagkatapos ay kay Jasmine na may mapanuksong ng ngiti. Mukhang may bago kang admirer, bulong nito. Ngumiti lang si Jasmine. Customer lang siya, kuya. Totoo, may mga nagpaparamdam, pero hindi na siya nagmamadali. Ang pag-ibig na tutunan niya ay hindi isang bagay na hinahanap. Ito ay isang bagay na dumarating kapag handa ka na, kapag buo ka na sa iyong sarili. Nang matapos ang araw at nagsimula, nang umuwi ang mga huling customer, tumayo si Jasmine sa gitna ng kanyang maliit na coffee shop. Ang dapit hapon ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan sa labas ng malaking bintana. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang katahimikan. Hindi na niya kailangan ng isang Marco de Leon para bigyan siya ng mundo. Dahil dito, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang munting pangarap, natagpuan niya ang sarili niyang universo. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng pagtanggap mula sa iba. Ang pagtanggap na pinakamahalaga ay nahanap na niya sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang sarili niya.
At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang iyon ay higit pa sa sapat. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa daan na patungo sa isang kinabukasang hindi pa nakasulat. Ngumiti siya. Tapos na ang isang kabanata. Ngunit ang kwento niya, nagsisimula pa lang.